Alam mo ba, ikaw ang may kasalanan kung bakit palaging lumalaki ang bill mo sa grocery? Di okay. Di wow. Paano kung sabihin kong may mga estratehiya ang halos lahat ng supermarket para mas mapadali kang gumastos? At ang pinakahuling sikreto, malamang naranasan mo na pero hindi mo lang napansin. Bago ang lahat, this is Kyle Fox, isang batang punong-puno ng pangarap sa buhay. At ito ang tatlong estratehiya ng supermarket na malamang hindi mo gano'n napapansin. Panguna, ang mahahabang lakaran. Napansin mo bang ang mga produktong pinakakailangan mo tulad ng gatas, itlog, tinapay, o bigas ay madalas nasa pinakadulong bahagi ng supermarket? Hindi ito aksidente. Habang hinahanap mo ang kailangan mo, mapapadaan ka sa iba't ibang aisle na puno ng snacks, soft drinks, instant food, at iba't ibang produkto pa. Bawat madadaanan mo ay may dagdag na pagkakataon na may maisip kang bilhin. Isang item lang balak mong bilhin, pero paglabas mo, halos puno mo na ang basket. Aray ko po! Pangalawa, ang bitag sa cashier. Pagdating mo sa pila, akala mo tapos na ang tukso. Pero doon pa lang magsisimula ang huling pagsubok. Mapapansin mong nakapalibot ang mga chocolate, candy, chips, chewing gum, at maliliit na inumin. Dahil mura lang ang bawat isa, madali mong masasabing, dagdagan ko na nga. Ang tawag dito ay impulse buying. Mga pagbiling hindi mo pinlano, pero ginawa mo dahil nasa harap mo na ang produkto. Pangatlo, ang magic ng mga promo. Ito ang pinakamalakas. Kapag nakita mo ang malaking karatolang buy one take one, 50% off, o limited time only, parang ayaw mong palampasin ng pagkakataon. Pero ang tanong, kailangan mo ba talaga ang produkto? O napabili ka lang dahil mukhang malaking tipid? Minsan, ang pinakamalaking gastos ay ang pagbili ng bagay na hindi mo naman balak bilhin. Sana all. Hindi ibig sabihin nito na may ginagawang mali ang mga supermarket. Bahagi lang ito ng marketing at ginagamit ng maraming retail stores sa iba't ibang bansa. Pero ngayon, alam mo na ang mga estratehiyang ito. Mas madali mo nang makokontrol ang paggastos mo. Kaya sa susunod na mag-grocery ka, subukang gumawa ng listahan at sundin ito hanggang dulo. Sa tingin mo, alin sa tatlong sikreto ang pinaka-epektibo? O may napansin ka pa bang ibang strategy? I-comment mo na dyan sa comment section. Paniguradong babasahin at pupusuan ko yan. And this is Kyle Fox. Maaari mo bang i-like ang video at i-subscribe mo na rin ang aking channel. Maraming salamat sa panonood, kaibigan.